Cemetery. Ang ilang mga litrato na makikita sa bidyong ito ay original na kuha namin na mga panahong nagkaroon kami ng komperensya sa COP or Cathedral of Praise. Nung una kong makaapak sa lugar na ito, ay hindi ko alam na ito pala ay isang makasaysayang lugar noong taong 2019 na pagkakaalam ko ay isang ordinaryong sementeryo lamang. Sa pangalawang pagkakataon, ngayong taon 2023 ay dito ko na-discover na ito pala ay isang makasaysayang lugar sa ating bansa. Ang Paco Park ay isa sa mga sikat na pasyalan. Ang ilan dito ay ginaganap ang prenup ng ikakasal o sa mga paggawa ng pinikula para sa kasaysayan ng Pilipinas. Halina't samahan niyo ako at tuklasin kung ano ang mga istorya sa likod ng Paco Park. Ang Paco Park, orihinal na pinangalanan bilang Cementerio General de Dilao, ay isang recreational garden at dating sementeryo ng munisipyo ng Maynila na itinayo ng mga Dominikano noong panahon ng kolonyal ng Espanyol. Ito ay matatagpuan sa General Luna Street, sa silang dulo ng Padre Paura Street sa Paco, Manila, Philippines. Ayon sa isang inscription sa lugar, isang kautusan para sa pagtatayo ng isang sementeryo sa bagong bayan ay inilabas noong 1807 dahil sa pagsiklab ng isang epidemya ng kolera sa Maynila. Si Maestro de Obra Don Nicolas Ruiz ay bumuo ng isang plano para sa Paco Cemetery, habang si Don Jose Col ay nagsilbing supervisor ng construction work. Ang sementeryo ay pangunahing idinisenyo bilang isang municipal na sementeryo para sa mga mayayaman at itinatag ng mga pamilyang Espanyol na nanirahan sa lumang Maynila o ang lungsod sa loob ng mga pader ng Intramuros noong panahon ng kolonyal na Espanyol. Ito ay noong Abril 22, 1822 nang ang sementeryo ay opisyal na pinasinayaan, bagaman ito ay ginamit sa loob ng 2 taon bago ito makumpleto. Noong 1959, iminungkahi ni Gobernador Fernando Norsagaray y Escudero ang pagpapalawig ng sementeryo sa humigit kumulang 4,500 square yards na nilagyan ng isa pang pabilog na panlabas na pader ang orihinal na plano sa halagang 19,700. Isang Chinese builder ang nanalo sa bid para itayo ang panlabas na bahagi ng sementeryo. Sa oras na iyon, ang mga niches ay nagkakahalaga ng 20 pesos sa loob ng 3 taon. Nasa mailalim sa mga pag-renew dahil walang sino man ang nabigyan ng pribilehiyo na pagmamayari ang mga niches ng walang hanggan. Noong Disyembre 30, 1896, ang pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal ay nilibing sa Paco Park matapos siyang bitayin sa bagong bayan. Ang pagdilibing sa sementeryo ng Paco ay tumigil noong 1912. Ito ay naging libingan ng ilang henerasyon at ang mga inapo na mga inilibing sa parke ay hinukay ang mga labi ng kanilang mga ninuno at inilipat sa ibang mga sementeryo sa Maynila. Gayunpaman, 65 katao pa rin ang nanatiling nakaburol sa Paco. Itinayo noong 1907, ang Paco Park ay orihinal na idinisenyo upang maging isang huling pahingahan para sa mga kolonyal sa piling tao. Nasa loob pa rin ng mga dingding ng pabilog na hardin ang mga marker ng marble crypt na nagtataglay ng mga pangalan ng kanilang pamilya. Tinawag ang lugar na Paco Park sapagkat Paco ang palayaw sa mga paring Franciscano, ang mga nagtatag ng bayan. Tinawag din ang distrito na Dilao sapagkat minsan dito lumikas ang mga Kristiyanong Hapones na tumakas sa pag-uusig nang ipinagbabawal ang Kristyanismo sa bansang Hapon. Ang Paco Cemetery ay tinayo noong 18th century bilang libingan para sa mga makapangyarihan
at mayamang pamilyang nanirahan sa Intramuros. Ito rin ay nagsisilbing libingan ng mga biktima ng kolera. Dito rin nakahimlay ang tatlong paring martir o mas kilala sa tawag na Gumbursa, sina Jose Mariano Gomez, Jose Apolonio Burgos at Jacinto Zamora. Matapos barilin si Jose Rizal sa Bagong Bayad noong ika-30 Disyembre 1896, ang kanyang bangkay ay dali-daling inilibing sa isang hukay sa may Paco Cemetery nang walang anumang palatandaan. Naghanap-hanap ang nakababatang kapatid ni Rizal na si Narcisa sa lahat ng mga sementeryo sa Maynila, ngunit nabigo siyang makita ang labi ni Rizal hanggang mapadaan siya sa Paco Cemetery. Doon namataan niya ang ilang mga gwardya sibil. Nabatid niya na baka nandoon ang bangkay ng kanyang kapatid. Pumasok siya sa loob ng sementeryo. Makaraan ng ilang saglit ng paghanap, nakita niya ang isang bagong takip pa lamang sa libingan. Binayaran niya ang sepulturero para lagyan ang puntod ng palatandaan na may mga letrang RPG, mga letra na pangalan ni Rizal na pabaliktad. Noong Agosto 1898, hinukay ang mga labi ni Rizal sa Paco Cemetery at napag-alaman na basta na lamang inilibing ang bangkay ni Rizal sa Paco na hindi man lang ito nilagyan ng kabaong. Sa kasalukuyang, ang bangkay ni Rizal ay nakalagak sa kanyang monumento sa Luneta Park. Ang sementeryo ay ginawang National Park noong 1966. Ang Paco Park, tulad ng Rizal Park, ay inilagay sa ilalim ng pananagutan ng National Parks Development Committee o NPDC at ngayon ay naging isang napakatangyag na lugar para sa mga kasalan at mga reception. Ang Paco Park ay isang lugar na mapait na nakalipas, ngunit may magagandang alaala. Ito ay simbolo ng digmaan, ngunit simbolo din ng kagitingan na nagdulot sa atin ng pag-asa at kapayapaan. Ang kasaysayan ay maaring ang ating nakaraan, ngunit ito rin ay kasaysayan na gumawa sa atin kung sino tayo ngayon. Ang pagbabalik sa nakaraan ay hindi lamang upang malaman ang alaala nakaraan, ngunit upang mapagtanto na tayo na umiiral sa kasalukuyan ay sapat na mapalad na magkaroon ng pagkakataon na tamasahin ang kasaysayan mismo ng hindi kailangang dumaan sa mga digmaang iyon at maging bahagi ng isa pang kasaysayan. Laging tatandaan na ang paggunita sa nakaraan ay hindi nangangahulugan na huminto ka sa pagsulong. May mga sandali na kailangan nating lingunin at paalalahanan ang ating sarili kung nasaan tayo minsan, kung ilang digmaan ang ating napanalunan at kung gaano kalayo ang ating narating. Salamat po.